pinapakalak ng mga DDS. Yan yung post ngayon ni Mocha Ozon, martial law. Yung DDS retired general kasi po, si Romeo Poquis, kinasuhan ng inciting to sedition, rebellion. Pero naka-bail po siya. Tama lang ito na ginagawa ng Armed Forces. Armed Forces warns public versus online content inciting armed struggle. So ito ngayon pinalabas na statement ng Armed Forces. Sabi ng AFP, such acts are punishable under the Philippine law. The Armed Forces reminds everyone that encouraging or glorifying armed action undermines peace and endangers communities. Sumusobra na kasi kayo. Wala kayong tigil sa paglabag sa batas. Ang General Officer, may Medal Officer ng Armed Forces of the Philippines. Tapos kakasuhan nila ng nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Martial law na yung pinapakalak ng mga DDS. Yan yung post ngayon ni Mocha Ozon, martial law. Yung DDS retired general kasi po, si Romeo Poquis, kinasuhan ng inciting to sedition, rebellion. Pero naka-bail po siya. Ayan retired Air Force General Poquis post bail in inciting to sedition case. After mga kababayan na pusasan mula sa pagbakasyon sa ibang bansa, sinalubong ng mga taga CIDG sa NAIA, pinusasan kanina. Ngayon, because of that, ito na yung pinapakalat ng mga DDS. Martial law na daw. Kung ano-ano na lang yung inaakusa ninyo. Paano nagka-martial law? Ang martial law po, kailangan may presidential proclamation. May narinig kayo, presidential proclamation of martial law. Palibasa, mahilig kayo sa pagpakalat ng fake news. Kinasuhan si Poquis ng inciting to sedition, rebellion. Yan kasi walang tigil sa pag-udyok sa mga mamamayan na mag-alsa, including the military. Inudyukan niya Napakalinaw. Ngayon, sa korte na lang siya magpaliwanag. Pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, martial law na. Mabuti nga na i-declare yung martial law para gamitan na dapat ng kamay na bakal. Nababaitan kasi kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya masyado kayong abusado. O ngayon, gumagamit na ng kamay na bakal yung ating Pangulong Bongbong at ating mga authorities, sasabihin ninyo, martial law. Tama lang ito na ginagawa ng Armed Forces. Armed Forces warns public versus online content inciting armed struggle. So ito ngayon pinalabas na statement ng Armed Forces. Sabi ng AFP, such acts are punishable under the Philippine law. The Armed Forces reminds everyone that encouraging or glorifying armed action undermines peace and endangers communities. Sumusobra na kasi kayo. Wala kayong tigil sa paglabag sa batas. Ang gusto ninyong mangyari, lumabag lang kayong lumabag sa ating sa ating batas. At ang gusto ninyo, pag kayong papanagutin, hindi man po maaari ang ganon. May mga existing laws tayo, di ba? So ito yung paalala, mga kababayan, ng Armed Forces ngayon. Posts that promote violence or the overthrow of the government will be addressed through appropriate action in coordination with law enforcement agencies while upholding the rule of law and freedom of expression with legal bounds. Kaya nga, hindi basta inaresto itong si Poquis. Ang ginawa po ng ating mga authorities, dahil wala siyang tigil sa pang-uudyok na mag-alsa ang ating mga mamamayan last year. Inuudyukan niya pati yung Armed Forces na mag-withdraw na ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kinasuhan siya ng inciting to sedition. May batas po, may existing law tayo. After na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya, inaresto siya kanina. Tapos sasabihin ninyo, martial law na. Umayos kasi kayo, sumunod sa batas, huwag pasaway. Mahilig kayo kasing magpasaway O ngayon, nagrereklamo yung abogado ni retired General Poquis. Nasaan na daw yung demokrasya? Inciting to sedition po, rebellion. Hindi yan na parte ng demokrasya. Ito po si Atty. Virgilio Garcia, abogado ni Poquis. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Sana, Mr. President, yung malaking isda, yun ang gusto naming makita. Yung talagang pasimuno ng malaking nakawan. There is no denying it. Merong nagnakaw. So, nandito kami ngayon para salubungin yung
Dadating sana ng Major General Otis galing sa abroad. Ito lang ang masasabi ko kasi meron siyang warrant of arrest. Yung akarestuhin, akala namin yung malaking isda, hindi yung retired Armed Forces of the Philippines officer, no? Ito lang. Retired officer si General Otis. General officer. Medal officer ng Armed Forces of the Philippines. Tapos kakasuhan nila ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Kailangan ba namin guluhin ang taong bayan para gawin namin yung kinatatakutan nilang maaaring mangyari? Hindi namin kailangan i-incite yung mga tao para magrebelde, para lumaban sa pamahalaan. Ang inilalaban namin, pananagutan ng mga nagkasala. Maliwanag naman na may kasalanan eh. Bakit hindi yun ang panagutin nila? Pananagutan daw. Bakit kay Sara Duterte? Wala kayong sinisigaw na panagutin si Sara Duterte? Di ba? Pagdating sa accountability ni Sara Duterte, tahimik kayo. Yung sinasabi ninyo na malalaking isda nasabit sa flood control, ito na sabi dito sa post ni Ashley Garbin, last minute nagkandara pa sina Joel Villanueva at Bong Revilla para mapigilan ang pagkulong sa kanila. Yan ang sinasabi ninyo na malalaking isda. Kaya lang, ang pinoponterya ninyong malaking isda, wala man pong kaso si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos. Yan ang tinutumbok ninyong malaking isda. Malabo man po. Kasi yung mismong ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang siyang nag-expose ng korupsyon. Siya yung nagpa-imbestiga. Kaya malabo po yung mga sinasabi ninyo. No, ito yung malaking isda. Bong Revilla, Joel Villanueva file counter affidavits over Bulacan ghost allegations. Boss lawmakers denied the allegations. Revilla through his lawyer, Francisca Singa, described the accusations against him as hearsay, arguing that they were based on what she called incredible, unbelievable, and unreliable sources. Maghintay kayo sa sa proseso ng batas. Naghanap kayo ng mga malalaking isda. May isa ng malaking isda, si Diskaya, nakakulong. At malamang sa malamang susunod na yung mga senador at congressmen. Ayan ito pa, former Ako Bicol Party List Representative Saldico faces plunder raps before the DOJ. Ito ngayon mga balita, mga kababayan. Kaya baseless po itong mga pinagsasabi ng abogado ni retired General Pokis. Pinalalabas niya, walang ginagawa yung gobyerno. And because of that, nagpo-protesta sila, yung kanyang kliyente. Yung kliyente niya sumobra. Walang problema sa ating Pangulo yung mag-protest against corruption. Pero kung ang ginagawa ni General Pokis, katungan yung mga tao para magrebelde laban sa gobyerno, inciting to sedition and rebellion po yung kaso. O ngayon, kung naniniwala kayo hindi nagkasala, walang pagkakasala si Pokis, hintayin ninyo yung trial. Di ba? Abogado ka naman. Ibuti nga, may kliyente ka ngayon. Pasalamat ka na lang. Kasi ikaw ang tumatayong abogado. O di, wow, may attorney's fee. May trabaho ka. O di ba? Balikan natin si Attorney Garcia. Retired officer si General Otis. General officer. Medal officer ng Armed Forces of the Philippines. Tapos kakasuhan nila ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Siyempre. Kailangan ba namin guluhin ang taong bayan para gawin namin yung Inciting to sedition yung yung ginawa niya. Hindi namin kailangan i-incite yung mga tao para magrebelde, para lumaban sa pamahalaan. Hindi pala, bakit in-incite niya? Ng mga nagkasala. Maliwanag naman na may kasalanan. Di ba? Bakit hindi yun ang panagutin nila? Bakit yung mga lumalaban para sa katotohanan ng Hindi pala kailangang i-incite? Bakit nang incite siya? Inciting to sedition, inciting to rebellion. Inudyukan pa niya. Kung gusto namin manggulo, kung yun ang gusto namin mangyari, isang batalyon lang. O di mag-isang batalyon kayo, And when we've done it, lumusog na kayo, tingnan natin kung ano mangyari sa inyo. ganun lang yun pero inciting to sedition, imposible yan. Officer ng Armed Forces of the Mag-deploy na kayo, isang batalyon, gawin na ninyo. Tingnan natin kung hindi madurog yung isang batalyon ninyo. We still respect
correct, we still obey, we still want to protect the Constitution. Yung pa rin ang pananindigan namin. Active or retired, magkakasama yan pare-pareho. Pero sana, Mr. President, yung malaking isda, yun ang gusto naming makita. Yung talagang pasimuno ng malaking... There is no denying it, merong nagnakaw. Anong problema nyo? Bakit kayo, yung mga iba... Pinapaimbestigahan na po ng ating Pangulo yung mga magnanakaw. Hinahabol na po. Pero wala kayong karapatan na udyukan ang mga tao at ang forces May nagnakaw eh. na mag-withdraw ng support. Merong hindi Kasi yan, inciting to sedition. sa kanilang sinumpaan ng duty sa bayan, para sa taong bayan, para sa bayan. O, ay bakit hindi yun ang habulin? Bakit yung mga... Isabi nga ng ating Pangulo, kung hindi lang ang anya ko Pangulo ngayon, sasama ako sa rally. Walang problema sa ating Pangulo yung mag-rally. Ang problema, yung inciting to sedition ninyo, rebellion. Diba? O ngayon, kung naniniwala kayo na walang inciting to sedition rebellion, sagutin ninyo sa husgado. Hindi sa interview. Palusot na yung mga argumento ninyo, baluktot. Sa husgado kayo magpaliwanag. Kumbinsihin ninyo yung judge na hindi inciting to sedition rebellion yung ginawa ni Pokis. O ngayon, yung sinasabi ninyo na hindi ninyo kailangan gawin kasi pwedeng mag-deploy na lang ng isang batalyon. Mag-deploy kayo, i-try ninyo. Wala nga kayong makumbinsi. Di ba? Sinubukan na ninyo last year. Walang tigil kayo sa panggatong. Di ba, sinupalpal kayo ng armed forces? O ngayon, kinasuhan kayo. Yung kliyente ninyo, kinasuhan. Ang tamang aksyon, sagutin ninyo sa husgado. Ginagawa ninyo, nagpapatuloy ninyo yung mga propaganda ninyong walang kakwenta-kwenta, wala man maniwala sa inyo. Ang ultimate ninyo kasing objective, iupo si Sara para yung mga kaalyado ninyong sangkot sa korupsyon, hindi na maimbestigahan. Makalusot sa pananagutan. Yan ang malinaw dyan eh. Lumalaban daw sila sa katarungan. Boses na namatayan dahil sa baha. Hindi yan makakibo, tahimik. Inilalaban namin para magkaroon sila ng hustisya. Ang liliit na isla nung hinuhuli nyo eh. Gusto namin yung Blue Martin. O, diba? Big fish daw ang dapat nahulihin. Malapit na po, maghintay-hintay kayo. At kasama sa hulihin, Seriously, yung mga this is a big medal nag-uudyok officer of the Armed Forces of the Philippines. ng rebellion, sedition. Bago kami manggulo sa tao, ibang klase pang... Yan ang kliyente ninyo. Gusto namin manggulo. Di ba? Ipagpatuloy ninyo yung pag-udyok. Nalaman po kami sa aming paghahanap ng katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan eh. Eto na ngayon, pananagutan, bakit tahimik kayo? Yes, Di ba? laban tayo. Salamat po, maraming salamat. Laban tayo. Yes daw, laban tayo. Pwede lumaban kayo. Tingnan natin kung saan pulutin yung paglaban ninyo. Ito na. Ito yung labanan ninyo. May warning na yung armed forces. Laban sa online content inciting armed struggle. Malinaw po yung ginawa ni Pokis. Yan any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to publish as news in any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Any person who by the same means or by words, utterances, or speeches shall encourage disobedience to the law, to the constituted authorities, or praise, justify, or extol any act punishable by law. Malinaw po na inudyukan niya yung armed forces, pati yung mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno, mag-withdraw ng support, laban sa ating Pangulong Bongbong. Pasok siya sa inciting to sedition rebellion. Kinaso siya ngayon, tapos magrereklamo kayo. Nag-violate kayo ng batas. Tapos, ang gusto ninyong mangyari, pabayaan lang kayo. May ganon. Hindi po pwede yung ganon. Hanggat may batas na nilalabag ninyo, anyone na lumabag sa batas dapat papanagutin. Ganon lang yon. No one is above the law.
Nasanay kasi kayo na lumabag sa batas. Yan ang gawain ng patron ninyo eh. Kaya tingnan ninyo, si Digong, nandun sa dahig, si Sara, patong-patong ang kaso. Pati kayo, may kasong inciting to sedition, rebellion. Sagutin na lang po ninyo sa korte. Yan ang dapat ninyong ginagawa ngayon. Tama pa? Ayan man lang mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.